Kuya Jesus, turuan mo kaming maging tapat sa lahat ng oras. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng dyablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng dyablo, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito," wika ng dyablo. "Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at ang Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ng Panginoong mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksuhin ng dyablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Mga bata, ngayon ang unang linggo sa panahon ng Kwaresma. Sa ating ebanghelyo ay pinaaalalahanan na tinuturuan tayo ni Kuya Jesus na tanging ang Diyos lamang ang ating sasambahin. Subalit magagawa lamang natin ito kung sisikapin nating sa araw-araw na maging tapat sa Kanya, lalo na sa mga oras na tayo ay tinutukso sa pagpili sa masama kaysa sa mabuti na siyang gustong-gusto ng dyablo, ang kalaban ng Diyos, na gawin natin. Sa kwentong ating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito, si Kuya Jesus ay nakaranas din ng tuksohin ng dyablo matapos na dalhin siya ng espiritu sa ilang. Sa mga sandaling iyon, si Jesus ay 40 araw nang naroroon sa disyerto upang mag-ayuno nang tangkain ng dyablo na siya ay tuksuhin. Sinamantala ng dyablo ang kalagayan niyang iyon upang siya ay linlangin at tuksuhin ng maikatlong ulit, sapagkat sa mga oras na iyon, si Jesus ay gutom at uhaw na. Inalok siya ng dyablo ng karangyaan sa buhay, kayamanan at maging kapangyarihan, kapalit ng pagsamba kay Satanas. Subalit sa kabila ng mga ito ay hindi na naig o hindi nanalo sa kanya ang tukso ng dyablo. Nilupig o tinalo ni Kuya Jesus ang demonyo. Siya ay nanatiling matapat at naging tunay na lingkod ng Diyos na tumutupad ng lubos sa kalooban ng kanyang Ama. Ang tukso sa ilang ay nagpapakilala kay Jesus bilang Mesiyas na nagtagumpay kay Satanas sa pamamagitan ng lubusang pagsang-ayon sa gawang katubusang itinakda ng Ama. Siya ang lingkod ng Diyos na tumutupad ng lubusan sa kalooban ng Ama. Mga bata, tuwing panahon ng Kwaresma, tayo bilang simbahan ay nakikisama sa misteryo ni Jesus sa ilang. Tinatawag tayong maging tapat sa Diyos at sumunod sa kanyang kalooban. Nais nyo rin bang maging tapat kay Kuya Jesus, mga bata? Bilang mga taong sumusunod at sumasampalataya kay Kuya Jesus, matanda man o bata ay hinahamon na maging tapat sa araw-araw sa pamamagitan ng una, ang Diyos lang ang laging sasambahin. Maging tapat sa pagsamba sa lahat ng oras sa pamamagitan ng palagiang pagdarasal at ang pagsisimba tuwing araw ng linggo upang hindi tayo madaig ng tukso ng dyablo. Pangalawa, piliin lagi ang tama at mabuti. Sundin ang kalooban ng Ama. Sikaping maging tapat sa pagsasabi ng totoo sa halip na magsinungaling.
Sikaping magpaalam o humingi sa halip na kunin ang mga bagay na hindi sa iyo. Magbigay kaysa maging madamot, makipagkaibigan at huwag makipag-away. At magdasal sa araw-araw sa halip na maglibang o maglaro lamang sa buong araw.